Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ng kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi na mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayoy man hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang ina, may malait na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag sa mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Kung kahapon ay meron tayong nabanggit na dietary law o kosher sa kultura ng mga Hudyo. Ngayon po ay may makikita tayong dalawang picture. Isang malaki at isang maliit na nasa loob nung malaking picture frame. Kumbaga, bigger picture against smaller picture. Basta sakay lang kayo para maunawaan natin yung Ebanghelyo. Unang-una, ito ang ikalawang pagkakataon na si Jesus ay lumabas doon sa mga bayang siya ay sanay na sanay ng ikutan. Kaya ito ay tinatawag na Decapolis. At kasama doon ang Tiro at Sidon. Doon sa kaniyang paglabas, nagkakaroon ng pagkakataong siya ay makilala at makaniig ng mga taong hentil. Ang tawag po sa mga taong hentil
ay yung mga taong hindi kapareho ng paniniwala ng mga Hudyo. Kumbaga, para sa kultura nila, sila ay hindi mga bayang pinagpala ng Diyos. Dahil ang mga Hudyo naniniwalang sila ang pinagpalang bayan ng Diyos. Ano po yung maliit na picture na nasa loob ng malaking picture? Ang maliit na picture ay yung karanasan ng isang ina na gagawin ang lahat para sa kaniyang anak. Alam niyang hindi siya Hudyo, siya ay hentil. Pero nang mabalitaan at makita niya si Jesus, ay humingi siya ng pagkakataon at lumuhod sa harapan nito upang mapagaling ang kaniyang anak. Kaya po doon sa kanilang conversation, ang sabi ni Jesus, bakit papakainin ang mga aso? Imaginin mo, tawagin ni Jesus na aso yung babaeng hentil, ay parang insulto sa unang pagkakataon. Pero ito ay pagtest sa pananampalatayang meron ang babaeng ito. Kaya nga ang sabi ng babae, kahit na yung mga mumo, yung mga natitirang mumo ng tinapay, ay kakainin din ng aso. Dahil sa kasaysayan o kultura ng mga Hudyo, ang mga aso ay isang maduming hayop. Kaya hindi dapat makiugnay. Pero sa kasaysayan ng pakikipagniig ng babaeng ito, ipinakita niya na kahit siya ay hindi Hudyo, malalim ang kaniyang ugnayan sa kaniyang pananampalataya. Kaya dalawang bagay ang nangyari sa karanasan ng babae. Healing and conversion. Napagaling ang babae, napagaling ang kaniyang anak, at nagkaroon ng conversion upang maniwala sa kapangyarihan ni Kristo, ang ina o babaeng ito na ginawa ang lahat para sa kaniyang anak. Ito yung maliit na picture. Ano po yung bigger picture? Ang bigger picture ay hindi lamang para sa mga Hudyo si Jesus. Mas nakikita niya na ang kaniyang misyon ay hindi lamang sa mga bayang Israel, kung hindi sa labas nito upang siya'y makilala at makita ang pagliligtas ng Diyos. Tayo yun. Tayo yung pinuntahan ni Jesus upang magkaroon din tayo ng healing and conversion. Dahil ang conversion is ongoing process. Hindi ito ibinibigay ng isang bagsakan. Dahil araw-araw, we are trying to be converted to become Jesus in others and in our family. Kaya po ang imbitasyon ng karanasan ng babaeng hentil ay imbitasyon din sa ating lahat na upang tayo'y magkaroon ng totoong kagalingan ng kaluluwa at katawan, kailangan natin din ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos o conversion. Ang faith o pananampalatayang ipinakita ng babaeng ito ay hindi lamang skin deep, kung hindi napakalalim, dahil sa harapan ni Jesus, marahil kung mahina ang kaniyang pananampalataya, hindi niya mauunawaan ang mga salita ni Kristo sa kaniya. Pero dahil sa lalim ng kaniyang paniniwala, sa harapan ni Jesus, sa kapangyarihan ni Jesus, nangyari ang kaniyang hinihiling. Ang pananampalataya po natin ay hindi dapat skin deep. Dapat hindi natin titingnan that we are privileged.
Di ba maraming tao ang tingin sa sarili, privilege. Yung bang parang may karapatan. Nagdo-donate ako sa simbahan. Privilege ako. Dapat ako ang uunahin ng Diyos na pagalingin. Palagi akong nagsisimba. Dapat wala akong problema. Privilege. Yung mga taong mahilig sa salitang privilege, ako dapat ay hindi nagkakaroon ng tunay na conversion. Dahil ang tunay na conversion na nakikita ng Diyos ay ang marunong lumuhod at magpakumbaba sa kaniyang harapan. Dahil kailanman ang kayabangan ng tao ay hindi magdadala sa kaniyang kaligtasan. Ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ang siyang unang hakbang upang ating matanggap ang tunay na pagpagpagaling sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Nakaiinggit nga ang babaeng ito na kahit siya'y hindi Hudyo, binigyan ni Jesus ng biyaya ng hindi niya makakalimutan. Sana tayo rin. Huwag natin gamitin ang pagiging Kristiyano para tayo'y makapagyabang kung hindi gamitin ito bilang isang kasangkapang ang Kristiyanong tinatawag na ito ay marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang Kristiyanong ito ay kulang na kulang sa pananampalatayang ang Diyos ang nagpupuno. Ang Kristiyanong ito ay makasalanan, kaya araw-araw sinisikap magkaroon ng pagpapanibago dahil tanging conversion ang pwedeng magdala sa akin sa Diyos. Ang Kristiyanong ito na dapat ay natatanggal ang hangin at yabang sa araw-araw. Sapagkat wala tayong pwedeng maipagyabang kung hindi si Kristo na namatay para sa atin. Wala tayong pwedeng ipagyabang. Wala tayong pwedeng dalhin sa sarili natin kung hindi si Jesus Nazareno na siyang nagbata, na siyang yumakap, na siyang patuloy na tumatanggap sa ating lahat kahit tayo'y mahihina at makasalanan. Hindi po nauubos ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Ang nauubos yung ating pasensya. Ang nauubos yung ating kahinaan. Ang nauubos ay yung mga bagay na hindi natin kayang panindigan. Kung papaanong nanindigan ang babaeng ito, tayo rin ay maninindigan sa harapan ni Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan.
Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pag-ihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bago po igawad ang huling pagbabasbas, atin pong pasalamatan at i-welcome ang ating kasamang pari sa altar, si Father Jojo Undayaw Jr. Palakpakan po natin. Siya po ay taga Lucena, pero naka-assign sa Archdiocese of Las Vegas. Baka gusto niyo pong sumama. Siya po ay deboto rin ng ating Poong Jesus Nazareno na ayon sa kanya ay bago siya bumalik ng Las Vegas, ay palagi siyang dumadalaw dito sa ating dambana. Ipagdasal natin si Father Jojo sa kaniyang pagbabalik at sa kaniyang paglalakbay at nawa isama rin niya sa kaniyang panalangin ang ating mga intensyon. Bon voyage, Father Jojo, sa iyong pagbabalik. Isama niyo po kami sa iyong panalangin, katulad ng pagsama namin sa iyo sa aming panalangin din para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko po si Father Jojo na sumabay sa akin sa pagbibigay ng huling bendisyon. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.